Sabi nila, nababago daw ng pag-ibig ang isang tao. Yung iba ay napapabuti. Meron din namang nasisira dahil sa sobrang pagmamahal. Ikaw, ano ba ang nagawa mo ng dahil sa pag-ibig? Dear Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Hector, 30 years old at single. Kasalukuyan akong nagtatrabaho bilang isang VA. Napagdesisyonan kong mag-work online dahil gusto ko munang hilumin ang puso kong nasaktan ng dahil sa sobrang pagmamahal. Mama Mia, hindi pala talaga basihan ang tagal ng pagsasama ng dalawang nag-iibigan para masasabi mong kilalang kilala mo na ang taong minamahal mo. Ito ang natutunan ko sa nangyari sa amin ng aking kinakasama. At upang inyong maunawaan, ay hayaan niyo akong simulan ang aking kwento. Mama Mia, lumaki ako sa isang pamilyang nakakaangat sa buhay. Kaya nga nakapag-aral kami sa magagandang universidad, pero dahil sa kalokohan ko ay hindi ko pa rin natapos ang aking pag-aaral. Sumuko na nga ang mga magulang ko noon dahil kahit na ano ang gawin nila ay hindi pa rin ako nagbabago. Mama Mia, hindi naman ako nagdodroga pero nalulung ako sa labis-labis na pag-inom ng alak. Iyon ang naging bisyo naming magkakaibigan. Wala naman akong nakikitang mali sa pag-inom, Mama Mia, dahil pareho naman kaming magkakaibigan na mga good boys. Hindi po kami nagwawala at lalong hindi kami naghahanap ng away sa tuwing kami ay nalalasing. Pero lahat ng yun ay binago ko mula nang makilala ko si Joyce. Ang babaeng labis na nagpatibok at nagbigay ng direksyon sa aking buhay. Mama Mia, mabait na babae si Joyce. Hindi siya yung tipikal na dalagang Pilipina, pero kahit na ganun ay wala akong mahahanap na kapintasan sa pagkatao niya. Siya ang naging dahilan kung bakit ko piniling bumalik sa pag-aaral. Sinadya ko talagang pumasok sa universidad noon, Mama Mia, dahil doon rin siya pumapasok. Hindi na nga ako nagpaligoy-ligoy pa at agad akong nagpakilala sa kanya. At syempre, hiningi ko rin ang cellphone number niya. Alam kong medyo mabilis pero takot ako na baka maunahan pa ako ng iba. Mama Mia, pagkakuha ko pa lang ng kanyang cellphone number ay agad-agad ko na siyang tinext. At syempre, tinatawagan na rin. Isang buwan din ang pinalipas ko bago ko siya tuluyang tinanong kung pwede ba akong manligaw sa kanya. At sobrang saya ko naman, Mama Mia, nung pumayag siyang magpaligaw sa akin. At para patunayan sa kanya na seryoso ako sa aking nararamdaman, ay dinala ko siya sa bahay at ipinakilala ko siya sa mga magulang at mga kapatid ko. Mama Mia, hindi mahirap pakisamahan si Joyce. Kaya nga nag-click sila agad ng kapatid kong babae. Pati yung parents ko ay gusto rin si Joyce. Kaya sabi ko noon, Mama Mia, ay si Joyce na talaga ang babaeng nararapat para sa akin. Siya na ang pinipili kong makasama habang buhay. Naaalala ko pa kung paano niya ako pinagtawanan noon dahil masyado daw akong corny at maaga pa masyado para magsalita ako ng tapos. Bata pa daw kami at nasisigurado niya na may pagdadaanan pa kaming posibleng magpapabago sa aming mga nararamdaman. Pero bilang in love ako, kaya nagbigay ako noon ng pangako sa kanya na kahit na anong mangyari ay hinding-hindi magbabago
ang pagmamahal ko sa kanya. Totoo naman yon, Mama Mia. Dahil magpahanggang ngayon ay alam kong mahal ko pa rin si Joyce kahit hindi ko na siya kasama. Mama Mia, nung sinagot ako ni Joyce, ay yun na ang itinuring kong pinakamasayang araw sa buhay ko. Nang libre pa nga ako noon sa aking mga kaibigan at syempre sa kaibigan ni Joyce. Proud din akong ipinagsigawan na girlfriend ko ang pinakamabait na babae sa aming campus. Matamis na ngiti lang habang sinasaway niya ako. Yun ang nagawa niya habang ako ay nagsisisigaw upang ipakilala siya sa lahat ng tao na siya ang girlfriend ko, Mama Mia. Palakpakan naman at sigawan ang isinukli ng mga taong nakakakilala sa amin at sa mga taong nakasaksi sa pagsisisigaw ko. Mama Mia, hindi mo naman ako masisisi. Dahil totoo naman talaga na maswerte ako at si Joyce ang naging girlfriend ko. Madami nga pong nag-attempt na ligawan siya. Pero dahil naunahan ko na sila, ay tumanggi na si Joyce sa lahat ng mga ito. Minsan ko na ngang tinanong siya dati nung kasagsagan ng panliligaw ko kung bakit hindi na niya sinubukang makipag-date sa iba. At tanging nasambit niya, Mama Mia, ay hindi naman siya ganong klaseng babae. Ang sabi niya, kapag may pinagbigyan raw siya, naliligawan siya, ay dun daw nakafocus ang atensyon niya. Tanging sabi niya sa akin, Mama Mia, ay naniniwala siya sa exclusive dating status. Para sa kanya, pangit din daw tignan sa babae na kung sino-sinong lalaki lang ang idinidate. Kung makikipag-date daw siya, dapat sa iisang tao lang. Hindi dapat doble-doble. At kung hindi niya magustuhan, tsaka niya pinatitigil sa panliligaw at tsaka siya pumapayag na ligawan ng isa pa. Kaya naman, swerte talaga ako, Mama Mia, dahil ako ang pinili ni Joyce. Mama Mia, tulad ng mga bagong magkarelasyon, ay naging maganda at maayos naman ang samahan naming dalawa ni Joyce. Sabi nga ng iilan ay parang perfect na daw ang relationship namin dahil hindi kami masyadong nag-aaway. Totoo yun, Mama Mia. Lumipas ang 6 na buwan sa aming relasyon na hindi kami nagkaroon ng major na away ni Joyce. Kung may naiinggit sa klase ng relasyon namin, ay meron rin namang pumapalag. Ang sabi ng iba, lahat naman daw ng relasyon ay nagkakaroon ng mga pagsubok at nag-aaway lalo na kung bago pa lang silang dalawa dahil kinikilala pa nila ang isa't isa. Kaya kung wala daw kaming away ni Joyce, ay isa lang daw ang ibig sabihin noon. Hindi pa kami nagpapakita ng totoo naming ugali sa isa't isa. Wala pa kami sa totoong getting to know stage. Sa totoo lang, Mama Mia, ay napaisip din ako sa mga sinasabi nila. Kaya nga, nung mga sumunod na araw, ay inoobserbahan ko ang relasyon naming dalawa ni Joyce. Hindi talaga kami nag-aaway dahil pareho kami ni Joyce na mapagparaya. Pareho kami na nagko-compromise para sa ikabubuti ng aming relasyon. Kumbaga, sa aming relasyon ay give and take kami sa bawat isa. Simula noon, Mama Mia, ay hindi ko na pinapakinggan ang lahat ng negatibong komento ng iba tungkol sa relasyon naming dalawa ni Joyce. Ang mahalaga, Mama Mia, ay ang aming nararamdaman. Mama Mia, nagpatuloy ang aming magandang relasyon ni Joyce. Ang aming relasyon ay alam ng both families namin. At nakakatuwa nga dahil pareho naman ng bawat panig, Mama Mia, na tanggap ang relasyon naming dalawa. Sa totoo nga ay anytime pwede akong pumunta sa bahay nila Joyce, same with her, dahil tanggap din siya ng pamilya ko.
Mama Mia, open din ang mga magulang namin sa pagpapaalala na hindi kami dapat magpadalos-dalos sa mga bagay-bagay, lalo na pagdating sa sex. Dahil lahat naman daw ng bagay ay may kanya-kanyang tamang oras at tamang panahon. Mama Mia, iginagalang namin ang aming mga magulang, kaya talagang iniwasan namin ni Joyce na makapagsulo nang sa ganon ay huwag kaming matukso na pumasok sa isang bagay na alam kong pareho pa kaming hindi handa. Doon kasi lumalabas ang mga tukso, Mama Mia, pag nakapagsulo kayong dalawa sa isang pribadong lugar. At ang gusto ko noon ay sabay muna kaming makapagtapos ng kolehiyo ni Joyce. Mama Mia, natupad namin ni Joyce ang mga pangarap namin. Sabay kaming graduate ng college. Akala ko nga, Mama Mia, ay tuloy-tuloy na ang pagkakasatuparan ng mga magagandang plano naming dalawa. Hahanap kami ng trabaho at mag-iipon. At kapag nakapag-ipon, doon na kami magpapakasal. Yes, Mama Mia, napag-uusapan na namin ang kasal. Handa na din ako, Mama Mia, dahil sigurado na talaga ako na si Joyce lang ang babaeng papakasalan at mamahalin ko sa habang buhay. Pero nagkamali ako, Mama Mia. Ang buong akala ko ay pareho kami ni Joyce ng nais sa buhay, na pareho kami ng mga pangarap. Pero ako lang pala ang may gusto sa mga planong yon. Isang araw, Mama Mia, ay nabigla na lang ako nung kinausap ako ni Joyce upang ipaalam sa akin na may nakuha siyang trabaho sa United Kingdom. Hindi ako nakapagsalita, Mama Mia. Hindi ko alam kung ano ba dapat ang magiging reaksyon ko. Ang sabi pa niya sa akin, Mama Mia, ay matagal na niya itong inaasikaso. Kaya lang hindi niya sinabi sa akin dahil hindi pa naman daw siya sigurado noon at hindi rin sigurado na maa-approve ang mga papeles niya. Mama Mia, nakita ko talaga sa mga mata ng girlfriend ko ang kagustuhan niyang pumunta sa United Kingdom. Kaya sino naman ako para pigilan siya sa mga pangarap niya? Gusto niya daw kasing mag-grow as an individual. At para sa akin ay wala namang masama doon. Kahit nagtatampo ako, Mama Mia, dahil pakiramdam ko ay hindi ako sinasali ni Joyce sa mga desisyon niya sa buhay, ay inintindi ko na lang siya at sinuportahan ko siya sa kanyang desisyon. Pinag-usapan din namin na walang magbabago sa relasyon namin kahit na magkalayo na kaming dalawa. Araw-araw pa din kaming mag-uusap at mag-a-update sa isa't isa. Alam namin na magiging mahirap ang LDR o long-distance relationship, pero nangako kami sa isa't isa, Mama Mia, na hinding-hindi kami magbabago at patuloy kaming maniniwala na matibay at matatag ang pundasyon ng aming pagmamahalan. Mama Mia, hindi nga ako nagkamali. Dahil sa unang mga araw pa lang ay sobra na kaming nahihirapan ni Joyce. Hirap kami sa pagbalanse ng aming mga oras. At hirap din po kaming ipagtugma ang aming mga bakanting oras sa araw-araw. Nung una, Mama Mia, ay hindi naman yun pinag-aawayan namin. Pero dumating ang araw na pareho kaming pagod na pagod sa trabaho. Kaya nung nagkausap kami ay nagkaroon kami ng matinding away at matinding sagutan. Ako po kasi ang may kasalanan dahil sinisi ko siya sa aming sitwasyon. Sinabi ko sa kanya, Mama Mia, na kung hindi lang siya nag-abroad ay hindi sana kami magkakaganito. Magkasama sana kaming dalawa na tinutupad ang mga pangarap namin. Mas nasaktan ko pa siya nung sinabi ko na ang selfish niya. Dahil sarili lang niya ang iniisip niya nung nagdesisyon siyang pumunta sa UK.
Nailabas ko ang nararamdaman ko doon, Mama Mia. Nasabi ko sa kanya na hindi naman talaga siguro ako mahalaga sa kanya. Dahil hindi naman niya pinahalagahan ang damdamin ko nung magdesisyon siyang ayusin ang mga papeles niya papuntang UK nang hindi man lang kumukonsulta sa akin. At yun nga, Mama Mia, ang naging simula ng pagkasira ng relasyon namin ng girlfriend ko. Umabot na kami sa oras na tinitiis na namin ang isa't isa. Hindi siya tumatawag o nagchat-chat at hindi din naman ako tumatawag o kumukontak sa kanya. Hanggang sa dumating ang araw na parang nasanay na lang din kaming dalawa na wala na kaming komunikasyon sa isa't isa. Mama Mia, sa totoo lang, simula nung umalis siya ay nagsimula na rin akong matukso sa iba. Lalo na nung nagkaroon na kaming dalawa ng pagtatalo. May isa kasi akong kasamahan sa trabaho na lantaran kung magpahayag ng pagkagusto niya sa akin. Ang tinutukoy ko, Mama Mia, ay itago na lang natin sa pangalang Camille. Maganda si Camille at sexy. Mama Mia, naakit ako sa kanya dahil nung malaman niyang may nobya ako, ay imbis na layuan niya ako ay mas nilandian pa niya ang pangungulit sa akin. Sinasabi pa nga niya na pwede naman daw po siyang substitute sa girlfriend ko habang wala si Joyce at nandoon sa United Kingdom. At dahil sa matinding pag-aaway namin noon ni Joyce, ay tuluyan na akong nadala sa tukso na dala ni Camille sa buhay ko. Mama Mia, pinatulan ko si Camille at hindi naman niya ako binigo. Dahil bigay na bigay siya sa aming pagtatalik. Magaling siya sa kama, Mama Mia. Nagagawa niyang ipalimot sa akin ang pag-aaway namin ni Joyce kahit panandalian lamang. Mama Mia, ang hindi ko alam na habang nagpapakasaya ako sa paglalaro sa apoy, ay nagdesisyon na pala ang girlfriend ko na umuwi ng Pilipinas upang ayusin ang relasyon naming dalawa. Mama Mia, to cut the long story short, ay nahuli ako ni Joyce na kasama ko si Camille. Hindi na ako nakapagsinungaling sa kanya dahil huling-huli niya kaming naghahalikan. Sobra-sobra ang pagsisisi ko noon. Walang salitang sinabi sa akin si Joyce. Nakita ko lang ang labis na sakit sa kanyang mga mata at tumulo ang kanyang mga luha. At nung napansin niyang nakatingin ako sa kanya, Mama Mia, ay nagmamadali siyang umalis. Nakita ko pang tumakbo siya upang hindi ko siya mahabol. Mama Mia, punong-puno ng pagsisisi ang puso ko nung pinuntahan ko si Joyce sa bahay nila. Kahit anong pagmamakaawa ko ay hindi niya ako hinarap. Hindi ko na rin siya matawagan dahil parang nakablock na ako pati din sa mga social media accounts niya. Nagpa siya ako, Mama Mia, na bigyan ko ng oras si Joyce para naman maiprocess niya ang sakit na kanyang nararamdaman sa nakita niyang eksena naming dalawa ni Camille. Pinalipas ko ang 1 linggo bago ako bumalik sa bahay nila. Mama Mia, walang Joyce akong naabutan doon dahil ang sabi nila ay nag-out of town daw ito at pumunta sa kanilang mga kamag-anak. Nag-away kayo, no? Hayaan mo muna siya ng ganon. Nang makapag-isip-isip naman siya. Ang sabi ng mommy niya sa akin. Medyo kinabahan ako, Mama Mia, dahil ang akala ko ay alam nila ang ginawa ko. Dahil kapag nalaman nilang niloko ko si Joyce, ay siguradong magagalit sila sa akin. Pero sa tono ng pagsasalita ng mami niya sa akin, ay nasisigurado ko na wala pang sinasabi sa kanila si Joyce. Ipinagpasalamat ko yon, Mama Mia. Dahil ibig sabihin, may pag-asa pa na makipag-ayos sa akin si Joyce. Hindi pa niya sinabi sa pamilya niya
ang nagawa kong kasalanan. At kapag pumayag siya na ayusin namin ang relasyon naming dalawa, ay yayayain ko na siyang magpakasal kami. Mama Mia, naghintay ako sa pagbabalik niya, pero walang Joyce na dumating. Lumipas ang 1 buwan, naging 2, naging 3, hanggang sa naging 6 na buwan ay hindi pa rin siya nagpapakita sa akin. Naglakas loob na akong tanungin ang parents niya. Humingi ng tawad sa akin ang mga magulang niya, Mama Mia, dahil sa hindi nila pagsasabi sa akin ng naging desisyon ni Joyce. Mama Mia, bumalik na ng United Kingdom ang girlfriend ko at ang sabi nila ay wala na itong balak na bumalik pa sa Pilipinas. Nasaktan ako sa aking nalaman at upang makalimot ako ay bumalik ako sa pag-inom ng alak. Napabayaan ko ang sarili ko, Mama Mia, pati pamilya, kaibigan at trabaho ko. Nung binigyan na ako ng memo ng aming kumpanya ay dun ako natauhan. Mama Mia, kahit nasasaktan pa rin ako noon, ay pinili kong bumangon at bumawi sa aking sarili. Nag-focus na lang ako sa trabaho at sa aking sarili, Mama Mia. Mas binigyan ko din ng oras ang pamilya at ang mga kaibigan ko. Itinigil ko na rin ang pag-inom ng alak at nagsimula na rin akong mag-gym para mas maalagaan at mas mahalin ang sarili ko. Mama Mia, dahan-dahan ko ding natanggap na talagang wala na kaming pag-asa pa ni Joyce. Na dahil sa malaki kong pagkakamali sa kanya ay tinapos na niya ang lahat sa amin. Narealize ko din, Mama Mia, na sadyang hindi nga siguro kami ni Joyce ang para sa isa't isa. At nung sa tingin ko ay medyo kaya ko na, Mama Mia, ay binuksan ko ulit ang puso ko sa iba. Sumubok akong makipag-date pero maliban sa pagnanasang maikama sila, ay wala na akong espesyal na nararamdaman para sa kanila. Siya nga pala, Mama Mia, umalis na din si Camille sa kumpanya namin. Kaya nawala siya sa option ko ng liligawan. Hindi ko na nalaman ang dahilan ng kanyang pag-alis. Dahil simula kasi nung mahuli kaming dalawa ni Joyce, ay umiwas na rin si Camille sa akin. Nanghinayang ako, Mama Mia, dahil hindi man lang ako nakahingi ng tawad kay Camille. Ang akala ko, Mama Mia, ay matatagalan pa bago ako muling magmamahal. Pero may nakilala ako, si Lexie, bagong katrabaho namin. Mama Mia, si Lexie ay mas bata sa akin ng 3 taon, pero hindi mo mahahalata dahil magaling itong pumustura. Mabait din si Lexie at higit sa lahat ay maganda. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay naaalala ko sa kanya si Joyce. Magkapareho kasi sila sa halos lahat ng bagay maliban sa isa. Kung si Joyce noon ay mahilig magparaya, itong si Lexie ay palaban at laging kinukuha ang gusto niya. Talagang nilalaban niya ang mga bagay-bagay na gusto niya, Mama Mia. Kung sa tingin niya ay deserve niya ang isang bagay, ay hindi niya yon titigilan hanggat hindi mapapasa kanya. Hindi naman sa spoiled brat siya, pero ganun siya pinalaki ng kanyang mga magulang. Na kapag ginusto mo ang isang bagay, dapat ipaglaban mo yun. Yun ang isa sa mga katangian na nagustuhan ko kay Lexie. At dahil kay Lexie, Mama Mia, ay tuluyan ko nang nakalimutan ang feelings ko at ang sakit ko mula sa paghihiwalay naming dalawa ni Joyce. Nagpapasalamat ako dahil hindi bawal sa amin ang office romance, kaya walang naging hadlang upang ligawan ko si Lexie. 1 buwan ko siyang niligawan bago niya ako sinagot. Mama Mia, masaya kami ni Lexie. Ang relasyon namin ay kabaliktaran ng relasyon ko noon kay Joyce. Ang relasyon kasi namin ni Lexie, Mama Mia, ay puno ng honesty. Sinasabi talaga niya sa akin ang opinyon niya
kahit pa nga minsan ay nagiging dahilan yun ng tampuhan o pag-aaway naming dalawa. Siya din po ang nag-impluwensya sa akin para magsabi ako ng totoo kong opinyon sa iba. Minsan nga ay nagbibiro siya na siya daw ang boss ng relasyon naming dalawa. Wala lang naman sa akin yun dahil napag-uusapan na naman namin yan. Mama Mia, dahil sa ganito kami, kung magturingan ni Lexie ay mas lalo pang lumalim ang relasyon naming dalawa. At nung unang kaming magtalik ni Lexie ay doon ko napatunayan, Mama Mia, na kahit pala pagdating sa kama ay gusto ni Lexie na siya pa rin ang nasusunod. Napaka-adventurous ni Lexie pagdating sa kama. Kung ano-ano na lang ang posisyon na ginagawa namin. Dahil yun sa mga request niya, Mama Mia. Minsan nga ay hindi ko na napigilan na mag-comment sa kanya na sobrang hilig niya pala sa sex. Malanding ngiti lang ang isinukli niya sa akin. Mama Mia, okay naman sa akin yun. Sa katunayan ay yun din kasi ang mga trip ko, Mama Mia. Sa katunayan ay yun din ang dahilan kung bakit mas na-excite ako sa relasyon namin. Dahil lagi kong inaabangan ang mga araw na magtatalik kaming dalawa. Lagi kong iniisip kung may bago na naman bang pakulo ang girlfriend ko. Mama Mia, ang akala ko ay magiging masaya at komportable ako sa aming dalawa ni Lexie. Pero nung tumagal ay medyo naasiwa na ako, lalo na pagdating sa pagdodominate niya sa sex, Mama Mia. May mga trip kasi talaga si Lexie na hindi ko nagugustuhan. Katulad na lang nung isang beses na nagtatalik na lang kami ay hinahanap pa nito ang laptop na dala niya. Nung makita niya ang kanyang hinahanap ay agad niyang ipinwesto ang laptop sa lugar na makikita kami. Nashock ako, Mama Mia, dahil isang malaswang video ang nagplay doon. Pinilit niya ako na gayahin namin ang ginagawa nung mga nasa video. Ayoko sanang gawin, pero lalaki lang ako at nung makita ko ang video ay nabuhay ang pagnanasa sa katawan ko. Mama Mia, yun ang huling beses na pumayag ako sa ganon. Sinabihan ko na lang siya na ayos lang sa akin na mag-try kami ng kung ano-ano pero wag lang mag-play ng video habang nagtatalik. Para kasing, ewan ko ba, Mama Mia, basta pakiramdam ko ayoko talaga na parang may nanunood sa amin habang nagsisiping. At isa pa, Mama Mia, gusto ko talaga pag nagsisiping kaming dalawa ay yung may halong pagmamahal. Hindi yung puro kalandian, libog at kalasuan lang. Buti na lang talaga at hindi na siya kumontra sa sinabi ko. At Mama Mia, upang maiiwas si Lexie sa kakaibang trip nito, ay minabuti kong ilabas siya ng mas madalas. Aside sa pagkain sa labas, ay mas dumalas din kaming mag-out of town. Ang akala ko talaga ay effective yun dahil may ilang araw din na hindi ito naging wild sa kama. Pero panandalian lang pala ang lahat ng yun, Mama Mia. Dahil nabigla na lang ako isang araw na may ginawa na naman itong si Lexie na hindi ko na kinaya. Naaalala ko pa ang araw na yun, Mama Mia. Nag-text sa akin si Lexie at nagyayaya siyang kumain sa labas dahil may ipakilala daw siyang kaibigan sa akin. Mama Mia, medyo nanibago ako dahil kahit kailan naman ay walang ipinakilala sa akin si Lexie na kaibigan niya. Ang sabi niya kasi ay wala siyang mga ka-close. Pero inisip ko na lang na at least ngayon ay makakasama na ako o may makakasama na siya maliban sa akin. Siguro nga espesyal ang kaibigan na to at nasabi pa niyang kaibigan niya talaga. Pagkarating ko sa restaurant na kanyang tinext ay agad ko naman siyang nakita. Napakaganda ng kanyang mga ngiti at tawa habang kausap ang isang babae. Pagtingin ko sa babae, Mama Mia, ay isa lang ang masasabi ko. Para itong anghel sa ganda.
Kung maganda si Lexie at maganda noon, ang mga nakakarelasyon ko ay mas maganda ang kaibigan ni Lexie. Napakaamo ng kanyang mukha at halatang may kaya sa buhay. Ipinakilala ni Lexie sa akin ang kaibigan niya bilang Celestine. Kwento sa akin ni Lexie kung papaano sila nagkakilala ni Celestine sa isang fitting room sa isang mall 2 buwan na ang nakakaraan. Medyo nagtataka ako dahil 2 months ago na pala pero hindi man lang niya ito nabanggit sa akin. Pero kahit na gano'n ay natuwa pa rin ako dahil ngayon ko lang nakita na ganito kasaya ang girlfriend ko kasama ang isang kaibigan. Mama Mia, mula nung araw na ipinakilala niya sa akin si Celestine ay napapadalas ng pagsasama sa amin ni Celestine tuwing may date kami ni Lexie. At kahit nga sa apartment namin ni Lexie ay nakapunta na rin ito. Nung una ay okay lang naman sa akin. Pero nung mga huli na ay medyo naiinis na ako kasi para kaming nawawala ng personal space ng girlfriend ko. Minsan ko nang sinabi yun kay Lexie pero dumepensa siya na siya na lang daw ang laging nagyayaya at hindi naman daw si Celestine. May plano po kasi si Lexie na lumipat sa kumpanyang pinagtatrabahuan ni Celestine, Mama Mia. Mama Mia, ganyan po sila ka-close kahit 2 buwan pa lang silang magkakilala. Pati sa trabaho ay gusto nilang magkasama silang dalawa. Hindi naman ako nagkaroon ng kakaibang pakiramdam dahil alam ko naman na pareho silang babae. Kaya kahit hindi ko gusto ang plano niya ay pinayagan ko pa rin si Lexie, Mama Mia. Kailanman ay hindi ako nag-isip ng masama tungkol sa kanilang dalawa. Pero nagbago yun nung minsang mag-bar kami kasama si Celestine at si Mark na pinsan ko. Pinapanood ko lang si Celestine at Lexie na nagsasayaw na halos magkadikit na ang mga katawan. Sa tingin ko nga ay parehas na silang lasing kaya ganyan na lang sila kung sumayaw. Pero iba pala ang tingin ni Mark dahil bigla na lang itong nagkomento na kung hindi niya lang kilala si Lexie bilang girlfriend ko ay iisipin niyang magjowa ang 2 babae. Mama Mia, dahil sa sinabi niyang yun ay bigla na lang akong nawala ng ganang magsaya. Kaya niyaya ko si Lexie na umuwi. Habang nasa biyahe kami ay hindi talaga nawawala sa isip ko ang mga sinabi ng pinsan ko. Biglang nanumbalik sa akin na kailan lang naman sila nagkakilala. Pero ngayon ay parang sobrang malapit na sila sa isa't isa. Alam kong magtataka siya pero ginawa ko pa din na pagbawalan siya na lumabas-labas kasama si Celestine. Sinabi pa nga niya kung nagsiselos ba raw ako sa kaibigan niya at bakit. Dahil ba nakakasama ko na siya, Han? Yun ang tanong niya sa akin. Hindi ako nakasagot, Mama Mia, kaya nagpatuloy siya sa pagsasalita. Alam mo, Han, wala ka namang dapat ipagselos. At isa pa, babae siya, okay? Magselos ka kung lalaki ang kasama ko. Natatawa pa niyang sabi sa akin. Mama Mia, medyo napahiya ako sa sinabi niya pero syempre, hindi ko yun pinahalata. Muli ko na naman silang hinayaan dahil naging busy ako sa trabaho. Ayoko naman na malulungkot siya dahil nung mga panahon na yun, ay hindi ko talaga siya nagpagbibigyan sa kanyang mga paglalambing. Napapadalas ang overtime ko sa trabaho kaya wala akong choice kundi ang hayaan siyang lumabas kasama ang kaibigan niya at mag-enjoy. Pero Mama Mia, ang hindi ko alam ay pagsisisihan ko pala ang pagbibigay ng sobrang tiwala sa kanila. Dahil isang araw, maaga akong nakauwi at medyo sumasakit ang ulo ko. Tahimik ang labas ng apartment kaya ang akala ko ay wala pa si Lexie sa loob. Pero pagkapasok ko pa lang, Mama Mia, ay may naririnig na akong mga ungol sa kwarto namin. Kahit kinakabahan ako sa maaari kong makita, ay pinili ko pa ring buksan ang pintuan. Mama Mia, nakita ko si Lexie at Celestine sa kama.
Parehong hubad at nakapatong pa si Celestine sa girlfriend ko. Nagdilim ang paningin ko, Mama Mia, at nahablot ko si Celestine. Alam kong nasaktan siya nung bumagsak siya sa sahig, pero wala na akong pakialam. Tanging galit lang ang umiral sa akin noon, Mama Mia. Nakakahiya mang aminin ay nasaktan ko silang dalawa ng pisikal. Napagbuhatan ko sila ng kamay. Mabuti na nga lang at tanging sampal lang ang nagawa ko sa kanila. Nahimasmasan ako nung lumakas ang pag-iyak ni Lexie dahil sa paghila ko sa kanya. Mama Mia, umalis ako ng bahay nung gabing yun dahil natatakot na ako na baka ano pang magawa ko sa kanila. Yung araw ding yun, ay yun ang huling araw na nakita ko si Lexie at Celestine. Nung bumalik ako kinabukasan sa bahay, ay wala na silang dalawa at pati na rin ang mga gamit ng girlfriend ko ay wala na rin. Mama Mia, hindi ko inakala na magagawa sa akin yun ng girlfriend ko. Hindi ko inakala na magagawa yun ni Lexie. Ang buong akala ko kasi, Mama Mia, ay babaeng babae siya. At mas lalong hindi ako makapaniwala na kaya ko palang manakit ng babae kapag labis-labis na akong nasasaktan. Sa totoo lang, Mama Mia, ay natakot ako dahil muntika na akong maging kriminal ng dahil sa pag-ibig. Kasi nung nasampal ko si Lexie, Mama Mia, ay nakita kong dumugo ang bibig niya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala sa aking nagawa nang dahil sa sobrang pagmamahal at sobrang pagtitiwala sa maling tao. Kaya naman nagpasya ako na umalis na lang sa trabaho upang lumipat dito sa aming probinsya. Gusto ko munang lumayo sa lugar na nagpapaalala sa akin sa lahat ng sakit na naranasan ko. Gusto kong makahanap ng kapayapaan at nang sa ganon ay mapatawad ko na si Lexie, pati na rin ang sarili ko, Mama Mia. Mama Mia, masarap magmahal. Masarap yung may kasama ka sa buhay. Yung may nagpapakilig sa'yo. Yung may nag-aalaga sa'yo. Masarap ang pakiramdam na yun. Pero nakakatakot din pala, Mama Mia, na masyado kang magpadala sa bugso ng iyong damdamin. Nakakatakot ang mga bagay na pwede mong gawin. Hanggang dito na lamang, Mama Mia, at maraming salamat po sa pagbibigay niyo ng oras na basahin ang kwentong ito ng buhay ko. Hindi ko alam kung magkakaroon pa ako ng bagong pagkakataon para makahanap ulit ng isa pang taong mamahalin ko. Pero isa lang ang tanging hinihiling ko, Mama Mia, na sana ang susunod na babaeng mamahalin ko, sana siya na talaga ang itinakda ng tadhana na makasama ko sa habang buhay. Lubos na nagpapasalamat, Hector. Kakaibang kwento ng pag-ibig ang sinend sa atin ni Hector. Siguro masasabi natin na ang pag-ibig nga talaga ay sadyang walang kasarian. May mga taong umiibig sa kapwa nila kasekswalidad. Pero hindi ibig sabihin nun na may lisensya ka ng saktan ang isang taong umiibig sa'yo. Hindi ibig sabihin na may bago kang minamahal ay pwede mo nang saktan ang unang nagmahal sa'yo at una mong minahal. Lagi ko ngang sinasabi dito sa programa natin, wala namang masama kapag nagmahal ka ng iba. Walang masama doon. Ang masama kapag pinagsabay mo silang dalawa. Pwede mo namang hiwalayan yung isa bago ka pumasok sa isa pang relasyon. Ang problema sa atin, mga tao, ay nagiging selfish tayo. Nagiging sigurista. Hindi tayo sumusugal hanggat hindi natin sigurado na panalo tayo. Hindi tayo nakikipaghiwalay sa ating mga nobyo, nobya, asawa hanggat hindi tayo sigurado na mamahalin din tayo o makikipagrelasyon din sa atin ang taong minamahal natin.
Minsan pa nga ay pinagsasabay natin silang dalawa dahil sa selfish tayo at ayaw nating may mawala ni isa man sa kanila. Sana tigilan na natin yan dahil yung mga taong ating nasasaktan may posibilidad din na matroma at makasakit na ng iba. Sana sa susunod na magmamahal ka, sana yung totoo. Makipagrelasyon ka ng malinis ang konsensya mo. At kung may karelasyon ka tapos na fall out of love ka at na-in love ka sa iba, maging honest ka. That's the least you can do. Maging honest, sabihin mo ang totoo, makipaghiwalay ka muna bago ka pumasok sa isang relasyon. Ang tawag doon, respeto. Maraming salamat sa pakikinig nyo sa kwento ni Hector. Kung nagustuhan nyo ang kwento ni Hector, huwag kalimutang mag-like at syempre mag-share. Huwag nyo rin kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel kung bago kayo sa YouTube channel ko. Hello po, my name is Mama Mia. Welcome po sa ating channel. Paki-click na lang ng notification bell para lagi kayong updated sa bawat video na ating i-upload. Magandang araw sa inyong lahat.